Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay lumalapit sa Diyos, nagpapatulong sa ating mga pinagdadaanan. Pero magiging magaan lang ang ating nararamdaman kung hindi natin aalisin ang ating tingin sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nakatingin sa ating mga problema, kaya lalong bumigat ang ating mga kalooban. Tayo'y pabalik-balik nakatingin sa ating mga tukso, kaya naman tayo'y nagkakasala. Sa mga pagkakataon na tinignan natin ang ating mga takot at inaalala sa buhay, kaya naman nanghina ang ating pananampalataya. Aminin natin ang ating mga pagkakasala para tayo ay kahit nakakaunti lamang ay maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang. Napawang mahihina kapag iyong iniiwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreyo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat,
matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng yan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmamapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ipurihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninira at kalawang, at may nakakapasok na mga magnanakaw. Sa halip impukin ninyo ay ang mga kayamanan ng langit. Doon walang maninirang kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din naman ang inyong mga puso. Ang matang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdirilim ang buo mong katawan. Kaya't kung ano ang liwanag na nasa iyo, ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinaka-kakaiba. As human beings, we are one of a kind. We are special. We are the crowning glory of God's creation. And we are so unique. We are the most complicated being in the whole world. Kaya nga, pag meron kang problema sa isang tao at tinatanong mo, bakit ganyan naman siya? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Bakit ganyan ang ginagawa niya? Hindi ko siya maintindihan, hindi ko siya maunawaan. Kapatid, unawain mo at tandaan mo, ang tao, kakaiba talaga. Magkakaiba tayo. Pambihira
tayo. At walang dalawang tao ang magkapareho. Amen? Pero, isa sa mga pinakakakaiba talaga sa ating mga tao ay yung ating paggamit sa ating mga mata at isip. One unique thing about us is how we use our eyes and our minds. Ganito niyo po unawain ang inyong mga mata at isip. Kumbaga po sa computer o sa gadget, ang iyong mga mata ay ang hardware. Ang mata mo ay ang iyong screen. I-on mo yung gadget, liliwanag, di ba? Para mga mata, buksan mo, magliliwanag ang nakikita mo, ang iyong mundo, ang nasa loob mo. Pero ang isip ng tao, kumbaga sa gadget at computer, yan ang program. Yan ang app. Yan yung software o operating system. Kaya okay lang, wag kang mag-alala. Kung magka-virus, masira yung software. Basta't malinaw yung screen, basta't maayos yung hardware ng computer, maayos din yung gamit, yung computer mo, yung gadget mo. Pero kapag nasira na yung screen, yung hardware, kahit na gumagana pa yung programa, yung software doon sa loob, malaking problema. Hindi mo na magagamit ang gadget mo. Di po ba? Ganyan din pagdating sa ating mga tao. Minsan, nagkaka-virus ang ating mga isip. Kapag nadidepress ka, kapag nagagalit ka, kapag nag-aalala ka. Pero, basta't maayos ang mata mo, ang screen mo, ang hardware mo, basta't nakatingin ka sa Diyos na mabuti at nagpapabuti sa'yo, may pag-asa pa. Bubuti at sasaya ka. Amen? Kaya nga po, sabi ni San Pablo, basahin nyo, sa sulat niya sa mga tao ng Hebreo, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. Kaya, kung may problema ka sa iyong isip, maayos yan. Basta't buksan mo lang ang iyong mata at titigan mo ang Diyos ng buhay. Amen? Pero kahit na mabuti ang nasa isip mo, ang nasa loob mo, masaya ka, payapa ka, wala kang inaalala, masisira ang lahat ng yan kapag nagiging malabo at nagiging madilim ang paningin mo. Kaya nga po, balikan niyo ang turo ni Jesus sa atin sa mabuting balita ngayon. Jesus taught us, if the eye is sound, your whole body will be filled with light. But if the eye is bad, your whole body will be in darkness. Minsan, ang problema ay wala naman sa pag-iisip. Kaya nagkakaroon ng problema ang iyong isip dahil dyan sa iyong tinitignan. Di po ba? Kaya nga po, balikan yung unang pagbasa. Napakaganda. Kaya nga, kahit na sa unang dinig, parang nagrereklamo si San Pablo. Ang dami niyang naranasan na pagdurusa, nakulong siya, binugbog siya, na-shipwreck siya, wala siyang pera. Pero masaya siya kasi palagi siyang nakatingin sa Diyos. Ang tanong, maayos ba ang iyong mga mata? Nakatingin ka ba sa Diyos na mabuti, sa Diyos na nagmamahal sa iyo, sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng pagpapala araw-araw? Kaya nga, ang una pong pinupunteriya, ang unang tinitira ng demonyo ay ang paningin ng tao. Bakit napasugal? Kasi puro advertisement ng online gambling ang nakikita. Bakit nagloko yung mister, yung asawa? Kasi habang nagpe-Facebook, napadaan dun sa feed niya yung dating girlfriend niya. Isang tingin lang, subukan nga, i-message, sumagot naman. Ayun, doon nag-umpisa. Bakit hindi ka pumapayat? Kasi kahit na exercise ka. Pagkatapos, napadaan ka sa fast food. Nakita mo yung hamburger. Di po ba? Ang masamang buhay ay nag-uumpisa dun sa masama mong tinitignan dyan sa buhay mo. The devil destroys our mind
by using our eyes. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Samson. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, alam niyo po yung kwento ni Samson. Makikita niyo po ang kwento niya dun sa libro ng Hukom, the Book of Judges. Si Samson po ay isang hukom ng Israel. Ang mga hukom po nung unang panahon sa bayan ng Israel ay sila yung mga namumuno, sila yung mga leader ng mga panahon na wala pang hari ang Israel. Alam po natin karamihan ang kwento ni Samson. Malakas siya, hindi siya kayang talunin ng mga kaaway niya, mga Pilisteo. Pero para magwagi ang mga kalaban ni Samson, anong ginawa nila? Kumuha sila ng babae. Ano pong pangalan ng babae? Si Delilah. Ayan. Alam na natin ang kwento. Samson and Delilah. Akala po ng iba, si Delilah ang talagang dahilan bakit nanghina si Samson. Pero basahin niyo po ang inyong mga Biblia, ang salita ng Diyos. Judges chapter 16, ang nakasulat dito, binulag si Samson. Dinukot yung mga mata niya. They plucked his eyes. At nung wala na daw makita si Samson, doon siya naging lampa. Ang akala ng marami, ang nagpapalakas talaga kay Samson ay yung mahaba niyang buhok. Dahil daw nung pinutol, ginupit yung buhok niya, doon na pumayat, doon na nanghina si Samson. Pero hindi. Ang talagang nagpapalakas kay Samson ay yung kanyang paningin, yung kanyang titig sa Diyos na nagpapalakas sa kanya. At nung hindi na nakikita ni Samson ang Diyos, nung madilim na ang kanyang paningin, doon na siya nawala ng lakas. Ang ganda po ng aral, no, na tinuturo sa atin dito, mga kapatid. Ang mga kaaway natin, lalong-lalo na, ang kaaway natin, ang demonyo. Alam niyang lakas natin eh. Pero para matalo niya tayo, anong gagawin niya? Sisirain niya ang paningin natin. Dahil kapag bulag ka, makakalimutan mo kung gaano kalakas ang Diyos na nagpapalakas sa iyo. Pero ito po ang mabuting balita. Kahit na paano sirain ng kalaban ang iyong paningin, ang Diyos ang mananatiling liwanag mo. Dahil tandaan niyo po, anong unang-unang ginawa ng Diyos? Liwanag. The first thing that God created is light. Nung nagkaroon ng liwanag, na ayos ang lahat. Nung nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buhay. Napansin niyo po yan. Walang kaayusan sa buhay mo kung madilim ang iyong nakikita. Kung nabubuhay ka sa dilim. Ang Diyos hindi nawawala kahit nasira ang buhay mo. Kaya nga, pinapaalala din ni Jesus, huwag tayong mag-iipon ng kayamanan dito sa mundo na masisira ng kalawang na mananakaw lang. Ang Diyos, kahit nagaano kasama, kabigat ang iyong mararanasan, siyang kayamanan mo at hindi kanya iiwan. Ikaw lang naman madalas ang nang iiwan sa kanya. Amen? Mag-ingat din po tayo. Baka tayo ay nabubulag ng kayamanan. Ayan, isa sa mga madalas na ginagamit ng demonyo para hindi natin makita ang Diyos. Ang pera, ang kayamanan. Dahil kapag puro na lang pera ang iyong iniisip, pera na lang ang iyong sinasamba. Huwag kang magpapabulag sa pera. Dahil ang Diyos, pwede kanyang bigyan at pagkalooban higit sa pera. Kung magdadasal ka, kung mananampalataya ka, kung aasa ka sa Kanya. Amen? Kaya nga po, araw-araw, isang magandang dasal. Pray this every day. Say, Lord, give me eyes to see you clearly, that I may love you more dearly, that I may follow you more closely. Isang magandang dasal po yan. Para araw-araw, tayo'y pagpalain, tayo'y palakasin niya. Sabihin mo ngayon, Panginoon, bigyan mo ako ng malinaw na mata para mas mahalin kita ng taos at masundan kita ng lubos. Amen. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit
kaysa sa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-uunlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng higit sa kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapag-alaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago, kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag maggulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para sa kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa amin kaloob. Pag-asang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid
na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsasaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, ang ating mga mata ay ang hardware, ang screen, habang ang ating mga isip ay ang ating software. Yan yung program. Kaya nga, ang tawag din natin sa ating kaisipan ay mindset. Meron kang set of mind. Ano yung nandyan tumatakbo sa iyong kaisipan? Pero mas malaking problema kapag madilim malabo ang iyong paningin. Dahil kung may problema ang iyong isip, maayos mo yan sa tamang pananaw at pagtingin. Pero kahit na mabuting anas sa loob mo, masisira yan kung palagi kang nakatingin sa masama. As I have said previously, what you look at, you look like. Kaya nga kung palagi kang nakatingin sa tukso, matutokso ka, magkakasala ka. Kaya napakahalaga araw-araw, ibaling natin ang ating tingin kay Jesus. Fix your eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Yan nga po ang tanong ko sa inyo. Ano ba yung mga paborito nyong tukso at kasalanan na hindi nyo maalis-alis ang inyong tingin dyan? Pikit nyo muna ang inyong mga mata, magdasal kayo, at hingin nyo sa Diyos ang mga bagong mata. Dasalin nyo, Lord, give me eyes that see you clearly, so that I may love you more dearly and follow you more closely. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.